light. So pagkukumpakin mo ito yung Diyos mismo. Na nagsalita siya, nagbibigay buhay ang kanyang salita, at bawat salita niya, knowledge, concept, message, nagbibigay buhay, ito ay light. Ito daw ay light. Hello po. Makinig kayo mabuti kasi introduction lang to. Wala pa sa mensahe. Hindi ko pa man ipaliwanag yung bulag. Paano ko ipapaliwanag? Wala na akong... Pero kung maintindihan mo ito na ang buhay at liwanag at salita at Diyos ay isa, pagdating po, sabi niya, ang buhay ang siyang ilaw ng sanlibutan sangkatauhan. Okay? Saan daw? Ang liwanag at buhay sa sangkatauhan. Saan daw? Sa tao. Sa mundong ito na bumagsak sa kadiliman, mayroong mga demonyo. Pero ang liwanag, ang mga demonyo ay naninirahan na sa dilim. Pero ang sabi ng Diyos, nung dumating ang liwanag, ang Diyos, para lang sa tao. Naunawaan niyo ba yun? Kaya ang John 3:16, kahit anong gawin mo, para sa tao lang yun. Nagrebelde ang mga anghel kasama si Satanas at sila ay naging mga satanista at demonyo. Pero hindi sila binigyan ng pagkakataon dahil dumating ang liwanag para lang sa sangkatauhan. Praise God! Hindi ka ibon. Hindi ka baboy, hindi ka aso. Dumating ang Diyos sa pamamagitan ng salita. And verse 14, ang sabi niya, ang salita ay naging? Sino ang salita? Diyos. Pagdating ng verse 14, John chapter 1 verse 14, naging tao. Sino ang Diyos na naging tao? Kailan mo pa ipuprove sa sarili mo na si Jesus ay Diyos? Kailan ka pa maniniwala? Kaya kabulagan ito, lalo na sa mga Pariseo na hindi nila tinanggap ang liwanag. Kaya pag hindi mo tatanggapin ang liwanag, mananatili ka sa dilim at ang dilim ay hinusgahan na ng Diyos. Sa pamamagitan din ng salita na nagkatawang tao. Naintindihan natin? Hello po. So may kapangyarihan ng salita at ang salita. Kaya sabi niya, nung dumating ang salita, ito ay naging liwanag at ito ay nagliwanag sa mga kadiliman. Saan ang kadiliman daw? So mayroong kadiliman, hindi na sa Tumingin kayo dito, paliwanag ko mabuti. Bago likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang mundo ay nababalot ng kadiliman. Genesis chapter 1, verse 1 and 2. Okay? So sa Genesis chapter 1, ito ay puno ng chaos, ito ay puno ng emptiness, at ito ay nababalutan ng darkness. Nung likhain ng Diyos ang lahat ng bagay. Pero nung dumating at ang Diyos ay tinatawag na nag-umpisa na resolbahin ang darkness at chaos at emptiness sa sanlibutang lilikhain niya, anong sabi ng word? Anong unang binigkas ng Diyos bilang isang word? Let there be? Let there be? So merong darkness. Ang solusyon ng Diyos para mawala at makapag-create siya ng universe, alisin ang kaya walang magawa ang darkness nung dumating ang liwanag. Nag-gets niyo ba yun? Basahin niyo yung verse 3 ng Genesis. Ang sabi diyan, wala talaga magawa. Akala natin yung verse 3, yung liwanag, yung araw, hindi pa. Kasi wala pang araw, wala pang universe nung time na yon. Hello? Pagkatapos na tanggalin ang Diyos, ang liwanag, ang darkness sa pamagitan ng liwanag,
Andun na pala si Jesus Christ before creation. Amen. Hello? Siya pala yung liwanag. Naintindihan natin? Amen. So ang pag-asa mo lang, 5 minutes na lang ako, ang pag-asa mo lang pamawala ka sa darkness ay si Jesus. Amen. Pero kung hindi mo naririnig ang word at nauunawaan ang word na nagbibigay buhay, na ito'y magbibigay ng liwanag sa sangkatauhan sa buhay mo, hello po, hindi mo mararanasan ang buhay na nasa liwanag. Nagets natin? So, nabalutan ito at ang diniklara ng Word. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and there is nothing created out of the Word, and everything that was created is through the Word, and the Word became flesh, who is Jesus Christ. So, everything that God is declaring through Jesus Christ as the light of the world, hello, before Adam, nakita natin, tinanggal na ng Diyos. So, nakita natin, after 7 days of creation, nang sabi ng Diyos, sabi niya, it was very good. Genesis chapter 1 verse 31? Ba yun? 31 or 30? 31? Sabihin natin, very good. In Hebrew word, when the word very good is stated, it means perfect. Nagets niyo yun? Sa mga English grammar dyan. Pag sinabi mong very good, ibig sabihin nun, in one word, perfect. So, everything that God has created is perfect. Through the light. Nagets natin? So, natanggal na ang liwanag at maganda ang nilikha ng Diyos. Okay? Naintindihan po natin? Tapusin natin ito next. Sana nagiget nyo ako. Okay? Ito pa ang isang line na gusto kong makita ninyo. So wala nang darkness when God created everything and everything is perfect. But in chapter 3, in Genesis chapter 3, pumasok ang darkness. Ulit. Hello? Alam nyo ba na pumasok ang darkness ulit? Paano pumasok ang darkness ulit? Sa pamamagitan ng? Hello? Sa pamamagitan ng? Tumingin kayo mabuti. Kinig kayo mabuti, ne? Kasi hanggang ngayon, hindi nyo naintindihan. When God created everything, He created with light. Ang light ay nagbibigay buhay. Ang light ay Word. Ibig sabihin, ang darkness, para magkaroon ng darkness, ano ang hantay ng light? Saan nanggagaling ang light? Sa pamamagitan ng Word. So pag magkaroon ka ng darkness, anong kailangan? Word din. Hindi nyo nakita yon? May narinig silang Word. At ang sabi ng Word, sinabi ba ng Diyos? Nabasa nyo yon? So tumanggap sila ng Word. So every time you have darkness in your mind, every time na mayroon kang hindi maganda sa puso mong, kinukonsume ka ng yung kalusugan mo, yung buhay mo, yung goodness mo, yung positivity mo, lahat ng meron sa'yo, it's because of word that you encounter, na tinatanggap mo. And you don't know it's coming from an evil spirit, from an evil mouth, on an evil person, giving you darkness. The same pattern. Hello? Kinig kayo mabuti. So, ang pagpasok ng darkness ay hindi na sa nilikha ng Diyos which is perfect, kundi sa pamamagitan na ng darkness sa puso ng tao. Pumasok ang darkness sa puso ng tao because the darkness, ang recipient nito ay isang tao, nakinig siya sa salita na hindi nagbumula sa Diyos. That's why, nung ating pong i-establish ang church na ito, mayroon tayong tinatawag na number 1 na series na ginawa ko, You Are Born to Believe in God Alone. Your very purpose, one of your very purpose in life, when God created man, is to listen to God alone.
That's your purpose. So if you listen to someone else and it is not God, prepare for darkness. Because every word that's not from God is darkness. Kaya kung may kakausapin ka at pakikinggan ka, examinin mo muna. Baka yung kausap mo, walang espiritu ng Diyos. Kaya ganyan ang buhay mo. Gets natin? That's why we are living in darkness. Sometimes ganito yan. Pwede mag-example. Maganda yung yung perspective mo, maganda yung concept mo, biglang may alam mo, kahit sa work ito, reality to sa buhay. Naman tayo ng reality sa buhay na. Tapos mayroong isang kang kasama, nagsabi ng hindi maganda. Nagmarites sa'yo. Ikaw na mayroon kang sariling concept, tinanggap mo yung concept niya, naniwala ka. Kadalasan niyang nangyayari sa inyo. Ngayon, pinamumuhay mo yung sinabi niya. Hindi yung alam mong totoo at tama. Kadalasan yan ang ugali ng mga ipinanganak sa sanlibutan. Kasama ako doon. Hindi na ngayon. Ulitin ko. Wala na ako doon. Kaya mahalaga. Sabi mo sa sarili mo, wala na ako doon. O huwag magsinungaling. Kasi kanina lang or kahapon lang, pinakinggan mo yung sinabi niya at yun yung pinaniniwalaan mo hanggang ngayon. Naintindihan natin? So if you will listen to someone, listen with the power of God, with the Word of God, that will give light and life and knowledge para mawala yung blindness mo. Application na po tayo, wala pa po ako sa message. Nagets po natin? So, nung pumasok ang darkness sa puso ng tao, kaya si Jesus Christ, ang nangyari, nung naging tao siya, kailangan niyang maging tao. Bakit? Kasi kailangan ibalik ang liwanag sa puso ng tao. Kaya ang Diyos naghahanap ng isang tao, kahit isa lang, pero wala siyang makita. Hello? Sinabi po yan ng Book of John, chapter 1. Naghahanap ang Diyos, pero wala siyang makita. Nagets natin? Kaya nung dumating ang Panginoong Hesus, sabi niya, hello? Sabi ni Jesus Christ. Ang sinabi ko kanina. So yung napakinggan mo ba, sinusunod mo? Ibig sabihin, kung marites yung narinig mo at susundin mo siya, ibig sabihin, naging part na ng inyong system. So you are not just eating, sabi ng Bible kasi sabi ni Jesus Christ, food is for the mouth. But words that you hear from your ears consume in your soul. Kinukonsume mo sa kaluluwa mo yon. Ang danger, yung soul mo hindi pa nabuborn again. Hello? Kaya kahit anong gawin mo at matagal ka ng born again, tandaan mo kapatid, hindi pa rin born again ang kaluluwa mo. Kaya wag ka at wag kang magsinungaling sa akin. Kilala ko ang tao. Ang born again lang sa'yo ay yung espiritong nagmula kay Jesucristo. Hello? Kaya ang sabi ni Jesus Christ, you can only come to God in worship in that spirit. Hindi sa kaluluwa mo. Bakit? Hindi na born again yung kaluluwa mo. Kaya magpapasalamat ka, pagpupuri ka sa Diyos, may pagkakataon kang lumapit sa Diyos. Pastor, paano yung mga hindi pa na born again? Syuganay. Hindi talaga sila sumasamba. Dahil ang Diyos na sinasamba natin ay banal. At nasasamba lamang siya, sabi ng rule, ng sinabi ng Panginoon, nasasamba lamang siya sa pamagitan ng espiritong mula sa Diyos. Tandaan po ninyo, ganito yan. Hindi pwedeng ang banal na espiritu at hindi banal na espiritu mag-intertwine. Hindi pwede yon. Kasi ang sabi the word is spirit means to intertwine. Naintindihan? Kaya napakalaga yung work ni Jesus Christ sa cross para ikaw ay ma-born again at magkaroon ka ng bagong buhay.
At kailangan mo ng word. At ang word na ito ay truth or knowledge of God. So you are receiving the knowledge of God right now. Let it be na matanggal ang darkness ng iyong kaisipan. Hope ako na ma-enjoy nyo ang Word of God. Ulitin ko. Mahal ka ng Diyos. Kung hindi ka mahal ng Diyos, sinusgan ka na noon pa. Pagkatapos na ang tao ay trinay ng Diyos na lipulin ang sanlibutan, pero nag-iwan siya ng 7 sa panahon ni Noah. Hello? Privilege pa rin tayo, may awa pa rin ang Diyos. Nagets natin? So if you walk in light, you will never see darkness again. Okay? Hello po. Grabe, di ba? Hindi ko alam kung paano ko tapusin, no? John 3:16, alam niyo yung John 3:16, di ba? Okay, punta tayo sa John 3:16. Sabi ng John 3:16, for God so loved the world, alam niyo na to, di ba? So for God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. So do not stop there. Do not stop there. Why? So when He gave His Son, God gave and sent His Son into the world, not to judge the world, not to condemn the world, but to save the world. Sino daw ang isi-save? So everybody say world. Hindi ikaw yon. Akala mo ikaw yon? Hindi ikaw yon ang ililigtas. Ang ililigtas ng Diyos, yung nilagay niya dito, sa katawang ito. Ililigtas ng Diyos. Kasi kung ililigtas ka niya, yung katawang lupa mo, hindi sana mamamatay. In a deeper theology, kailangan mo maintindihan na nung binigay ang Espiritu sa iyo, gumawa muna siya ng alikabok. At yung world na ito, Genesis chapter 2 verse 7, the world of God, yung mundo ng Diyos. Kasi yung mundo ng Diyos ay walang cancer, masaya, may kapayapaan, may katuwiran, wala kang makikita, lahat perfect. Yun yung mundo ng Diyos. Inilagay niya sa tao. Dahil ang gusto ng Diyos, maranasan natin kung ano ang pagiging Diyos ng Diyos sa mundo na inilagay niya sa buhay mo. Pero nung pinasukan tayo ng darkness, nawala na lang yun ng ganon. Kaya ang sabi ng Diyos, sinugo niya ang kanyang anak para isave yung mundong nilagay niya dito. Maniwala ka't hindi nagbago ang Diyos sa kanyang kaisipan. Kaya ang ginawa niya, inililigtas pa rin niya yung mundong yon na nasa iyo. Mahal na mahal ng Diyos yung mundong yon. Kaya yun yung ibig sabihin, mahal na mahal ng Diyos yung mundong ibinigay niya sa iyo, kaya sinugo niyang anak, ang kanyang anak, yun ang remedyo. Hello? Ay nako. Dapat basahin niyo yan, Punta tayo sa verse 19. Verse 19 tayo, Verse 19. Para makita ninyo kung ano sinasabi ko. Sa verse 19, ito ang judgment ng Diyos. Hinusgahan na ng Diyos. Ano ang hinusgahan? Yung pumasok na kasalanan. Na nahaluan. Natanggal kasi yung world na ito. At gustong ibalik ng Diyos ang mundong ito. Dahil yun yung plano ng Diyos na makasama natin siya. Ulitin ko, may plano ang Diyos sa buhay mo. Hindi ka nagkataon. Hello? Kaya yung nanay at tatay mo at yung lolo mo at lola mo, nung nag-meet sila at isinilang ang mga magulang mo, hindi nagkataon yun dahil sa'yo. Ulitin ko, ginawa ng Diyos na yung lolo at lola ng generation ninyo, plinan ng Diyos yon para lang dumating ka ngayon na marinig mo ito. Gaano ka kamahal ng Diyos? Kaya, ang planong yon, hinusgan niya ang darkness. Sabi niya, and this is the judgment. That the light, so ano ang judgment? Sa pamamagitan ng liwanag, hinusgahan na ng Diyos. That the light come into the world. What kind of world? The darkened world. Anong world yon? Yung mundo
ng makasalanan na supposed to be hindi nakatira dyan. Okay? Hinusgahan na ng Diyos yun. Pero, yung world na yon, so nasa iyo yung world. Okay? Kaya ang sabi niya, ang mga tao, nag-guess niyo yung difference. Hindi niya sinabing, the world love darkness. Nakikita niyo ba yung grammar? Yung world na ito, na nagkukonsume sa iyo bilang isang tao, kaya ang sabi ni Jesus Christ, yung tao, ibig sabihin yung tao, nandito na yung world of darkness. Mas minahal nila yung darkness na yon na nasa world sa kanila ngayon. Ulitin ko, makinig kayo mabuti. Naggagambatiro pala sila na gumawa ng kasalanan. Everyday, grabe yung pinapawisan na sila para gumawa ng kasalanan. Grabe! Sabi mo, hindi ako yon. We, ganon. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yon. O sabi mo, we. Naunawaan niyo po ako? Hello po. So, nung dumating ang liwanag, tumingin kayo mabuti. Nung dumating ang liwanag, hinusgahan na ng Diyos. Kaya pagkapanganak lamang ng Panginoong Hesukristo, yun na yung umpisa na unti-unting nararanasan ng darkness, yung judgment. Nag-i-expand yung light. Every time na ang Panginoong Hesus ay nagkakaroon ng gulang, 1 year old, 2 years old, 3 years old, 30 years old, yung expansion ng liwanag sa sanlibutan ay unti-unting nakikita ng mga demonyo na nagliliwanag kasi dumating na ang liwanag sa pamamagitan ni Jesus. At walang magawa ang darkness. Hello? Pero ang problema, ang tao, sabi natin ang tao, mayroong power of will. May power of choice. Ang tanong ko, anong choice mo? Ganun pa rin ba? Remember, every word may be light, or may be darkness, or light. Ulitin ko, from this time forward, I encourage you, I motivate you, piliin mong mabuti. So this word na sinasabi kong piliin yung mabuti, hindi galing actually sa akin ito. Galing ito kay Jesus Christ. Ang sabi ni Jesus Christ sa Book of Matthew, take heed what you hear. Sa Tagalog, ang sabi ni Jesus Christ, mag-ingat kayo sa lahat ng inyong pinapakinggan. Why? Because every word, it's either can make greater darkness or greater light in your life. Hello? Kaya bilin na bilin ni Jesus Christ. Mag-ingat kayo sa lahat na. Kaya pag may sasabihin ka kapatid, tumingin kayo mabuti dito. Pag alam mong hindi maganda sasabihin mo, huwag mo nang sabihin. Nagdadagdag ka ng dilim. Lalo na doon sa nakikinig. Kristiyano ka ba? Sabihin ko sa publiko, Kristiyano ka ba kapatid? Kaya ang sabi ng Bible, mag-ingat kayo sa inyong salita. Dahil ang salita, it's either producing darkness, additional expansion of darkness, or light. Ulitin ko, sa mga mag-asawa, lalo na. Kasama ako doon. Ingatan natin, are we adding darkness or are we adding light? In every relationship, are you used by Satan, the king of darkness, or King Jesus? Okay lang kayo? Punchline ba lagi? Praise God. Kung nabubugbog ka sa mga salita ng Diyos, ibig sabihin, it's time to change. God is visiting you right now. Binibisita ka ng Diyos, kaya mo naririnig ang salitang ito. Ay, nako. Close your Bible. Pwede pa, 3 minutes. Okay lang. Luke chapter 2, verse 14. Nung sinilang ang Panginoong Hesus, ang sabi niya, peace on earth, goodwill to men. Sabi natin, peace on earth, goodwill to men. Ibig sabihin, nung dumating ang Panginoong Hesukristo bilang liwanag ng sanlibutan, dumating ang kapayapaan. Ang kapayapaan na ito ay liwanag.
So ang dala-dala niya ay kapayapaan. Pero if you will read, hindi ko lang kung nandito, no? Wala dito yata. Okay, ito. Pero nung dumating ang kapayapaan, bago ipako si Jesus Christ sa cross, bago siya hulihin, bago niya establish ang church, at sabihin ni Peter, "You are the Christ, the Son of the living God." Bago ang lahat ng yon, no? Explain ko na lang next week kung nandito pa kayo at pupunta kayo ulit para mas lalo ninyong maintindihan. At pagpasok ninyo doon sa tinatawag na Holy Week, alam ninyo ang mga nangyari before entering into that Holy Week. Sabi niya, "Now Jesus drew near and he saw the city, the Jerusalem, and wept." Bakit? Hindi nila tinanggap ang liwanag. Ibig sabihin, dumating ang liwanag, hindi nila tinanggap ang liwanag. Mas nanatili sila doon sa kanilang blindness habang sila ay namumuhay sa darkness. At ito ay sa pamamagitan ng religion at mga Pariseo. Kung babasahin niyo yung chapter na yan, 19, sabi niya, sinasabi ng Panginoong Hesus, "If you had known," kung alam mo lang, kung naintindihan mo lang, umiyak ang Panginoong Hesus kung naintindihan mo lang, anong ibig sabihin? Even you, especially in this your day. Ibig sabihin, this is the day of your visitation. God has visited you in your darkness world. At ang sabi doon, nung isinilang ang Panginoong Hesus sa sabsaban, sinabi ng isang anghel, "Peace on earth, and the favor of this rest on everyone na tatanggap." Goodwill to men ang ibig sabihin nun sa English. Yung favor ay papasok sa'yo at sa isang tao kung ito ay tatanggapin mo. So ibig sabihin ang kapayapaan ay dumating sa sanlibutan. At ang sabi, pakinggan nyo mabuti, dumating siya. Sabi dito, if you had known, hindi nyo kasi inintindi na dumating ako. At ang sabi niya, even you, especially in your day, sa araw na ito, sa panahon na ito, nung si Jesus Christ ay bago ipako sa cross, dumating siya at ang sabi niya, the things that for your peace. Anong ibig sabihin nito? Nung dumating ang Panginoong Jesucristo at hindi nila tinanggap, ang kapayapaan ay itinago na sa kanila. But now, sabi niya, especially this, your day, this is now. So that day, it was hidden from your eyes. So ibig sabihin, kanina, pinag-uusapan natin yung tinatawag na permanent blindness. So ang mga taong ito ay naging permanente na ang kanilang blindness at hindi na nila mararanasan ang kapayapaan. Nagets niyo yun? Ulitin ko, nasa sabsaban, dumating ang liwanag, dala-dala niya ang kapayapaan, bago siya ipako sa krus, sinabi niya, hindi ninyo inintindi na binisita kayo ng Diyos at dala-dala ang kapayapaan para sa inyo. Ngayon, dahil hindi nyo tinanggap ang liwanag ng bibigay ng kapayapaan sa inyo, itatago na ito sa inyo permanently. Hindi nyo na makikita ang kapayapaan. Pero mayroong tinatawag na temporary blindness, which I had to explain doon sa healing of the blind man. Pero wala akong time ipaliwanag ngayon. Naunawa niyo po ako? So, naging permanent. So, every time, tumingin po kayo ulit. Last na. Okay lang po kayo sa mga bisita. Naunawa niyo po? Last. Napakahalaga na every time you receive the Word of God, it is called light. And that light, sabi ng Panginoong Jesucristo, I am the light. Whoever follows me will never walk in. So every message of your life is a visitation. Nag-gets niyo po ako? Huwag tayong magaya sa kanila. Na nung binisita sila ng Panginoong Jesucristo, hindi nila tinanggap ang liwanag dahil binisita sila sa pamamagitan ng Word. The Word is life-giving.
And that life-giving word is light. And that light became flesh. Kaya 8:20, I am, sabi ni Jesus Christ, I am the light of the world. So every time you hear the word, you are visited by Jesus. Do not be ignorant. Because the word of Jesus and God Himself has power to change and clear out every blindness. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo, tayo po'y manalangin. Father God, alam namin na mas malawak pa ang explanation dito, pero nagpapasalamat kami that you had prepared more of this message upang lalo naming maintindihan aming Ama, lalo na sa buhay ng aming Panginoong Kristo. Ayaw naming mamuhay sa kadiliman dahil hindi mo naman kami nilikha sa kadiliman, kundi kami ay nilikha mo sa iyong liwanag. Doon mo kami tunay na nilagay. Nagpapasalamat kami, aming Ama, sa pag-ibig mo. Sa pamagitan ng Panginoong Kristo dumating ang liwanag at kapayapaan sa buhay namin. And we are no longer living in that darkness. Marami pong salamat, Panginoong Kristo. Mayroon kaming pag-asa sa buhay na ito. Even though hindi pa born again ang aming mga kaluluwa, there's a guiding light in our spirit that connects and influenced by your word in our hearts, our born again spirit. Kaya panatilihin mo, Ama, ang masalitang ito at basbasan mo po ito na hindi nakawin ng darkness.